Alright? Pero sabihin mo na sa katabi mo, pinagpala ka, huwag ka malulungkot. Alright? Sabihin mo sa katabi mo rin, bawal ang malungkot sa simbahan. Bawal din ang tulala. Okay? Alam po ninyo, dapat pag pumupunta po tayo sa bahay ng Diyos, excited po tayo, alright? Kasi alam po ninyo, 35 years na po akong born-again Christian, and I discovered na God only works according to what you prepared. Kung nakahanda po kayong pumunta rito, na nakahandang tumanggap galing sa Lord, may gagawin po talaga ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos, umanda ka na. Sige, pakisabi sa katabi mo. Huwag kang pumayag na hindi sasabihin ng katabi mo, umanda ka sa gagawin ng Diyos. Okay, mag-engage po tayo. Gusto ko pong, I want to share this morning, doon po sa salitang discover your destiny. Sabihin natin, discover your destiny. Ay, say with me, discover your destiny. Kapag ikaw ay, siguro may kakilala kayo, no? Ako kasi may kilala ako, mga nasa drug rehabilitation or nakakulong, marami. May mga kilala akong ganon. May mga kaibigan ako, hirap na hirap sa buhay, namatay ng mahirap, ang lungkot-lungkot ng buhay, ang gulo-gulo ng pamilya. Isa lang po ang ibig sabihin nun. They fail to discover their destiny. Hindi po talaga nila natuklasan. Kasi po ang destiny ay tinutuklas po yan. And one of the greatest assignment that you have is to discover your destiny. Ano kaya nangyari kung hindi na-discover ang penicillin, no? Yung gamot. Ano kaya nangyari kung hindi na-discover yung antibiotics, right? Kung hindi na-discover yung gamot sa COVID. So discovery is so important, it's so crucial actually. At kaya marami kang kilala. Kayo may kakilala, ako may kakilala, nasa kulungan, drug addict, lasenggo, broken families, yung mga anak nila walang direction sa buhay. Hindi po dahil yan sa economics, hindi po yan sa politics. Walang kasalanan si mayor, walang kasalanan si presidente dyan. Wala po talaga. Huwag niyo pong sisihin yung tao. Isa lang po ang ibig sabihin yan, hindi niya na-discover yung plano ng Diyos. Kasi kahit ano pong gulo ng buhay, kahit anong hirap, sabi nila, ewan ko po, ako po agree, mahirap sa Pilipinas. Pero hindi ako damay dyan. Mahirap, yung mahirap na nga sa Pilipinas, nadamay ka pa. Kasi sa totoo lang, pwede ka namang hindi madamay. Amen? Tama ba yun? Hindi ba yung isda, bakit pag nagluluto kayo ng isda, inaasinan nyo pa? Hindi ba yung isda lumalangoy sa dagat na maalat? Bakit hindi siya nadamay sa alat? Right? Di ba inaasnan niyo yung galunggong, yung bangus? Ibig sabihin, pwedeng mahirap sa nabotas, pero hindi ako madadamay dyan. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede pala yun? Pwede pala yun. Yung ang gulo-gulo ng buhay, ng kapitbahay mo, ng mga kapatid mo, pwede ka palang hindi madamay doon. Kung madidiscover mo lang. Kaya maraming magulo ang buhay, mahirap ang buhay. Alam niyo kung bakit maraming kabataan ngayon, nagda-drugs, high school pa lang, buntis na, nakikipag-sex na sila, addict na sa pornography. Kasi somewhere along the way, yung mga tatay nila hindi na-discover yung destiny. Damay po kayo dyan. Kung hindi po ako nagkaganito, damay ang anak ko. Damay ang apo ko. Salamat sa Diyos. 32 years, 35 years ago, kasi ako po, 32 taon, hindi ko alam eh. Hindi ko alam ang buhay. Bakit ako nandito? Kaya ako po'y nagsugal ng babae, nag-pornography, nakipag-relationship sa maraming iba't ibang babae, nasira ang buhay ko, nag-inom, nagsugal, nagnakaw. Lahat po ng kasamaan ginawa ko. Bakit? Dahil ba masama ang paligid? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kahit ang isda, hindi umaalat yan. Bakit po nagkaganon ang buhay ko for 32 years? Hindi kasalanan ni Mayor. Hindi kasalanan ng Presidente ng Pilipinas yun. Kasalanan ko. Bakit? I failed to discover the plan of God in my life. Babasahin natin. Jeremiah 29 verse 11. I know
the plans I have for you, declares the Lord. Sabi ng Diyos, maganda, alright, ang plano ko sa iyo. Plans to prosper you and not to harm you. Ang Lord po, maganda ang plano. At siyempre, ang plano ng Diyos, hindi ho pwedeng hindi mangyayari yan. Bakit nga hindi nangyayari? Kasi nga hindi mo diniscover. Amen? Hindi mo alam. Kasi ang isang pinaka-importanting papel mo sa buhay, kapatid, hindi yung mag-aral ka sa high school, college, and then magtrabaho, magbayad ng utang sa Meralco. Alam niyo ba, pag nagbayad ka ng utang sa Meralco, ngayon bukas may utang ka na naman, alipin ka talaga naman. Wala ka nang kawala dyan. Habang buhay ka nang magbabayad ng utang sa tubig, kuryente, mga credit cards, insurance. But the Lord doesn't design it that way. Ang sabi ng Panginoon, mas maganda ang plano ko kaysa sa ganyang buhay mo. Kaya lang, ang tanong doon, alam mo ba yun? Pag hindi mo alam yon, matutulad po kayo sa mga tao sa paligid mo, sa nanay mo, tatay mo. Hindi sila namuhay ng katulad ng gusto ng Diyos. Why? They failed to discover their destiny. Ano ba yung destiny? Siyempre, yung end line ng buhay mo. Yung pupuntahan mo. Alright? Pero you know what? Hindi po ako ganong interesado sa destination. Alam ko na yun, tapos na yan. Yan po ang destination natin. Purpose, hope, future, prosperity, hindi kahirapan. Yun ang destination natin. Okay? Pero ang totoo po, mas maganda po yung journey before your destination. Alright? Marami pong mga tao papunta ng langit, destination mo yon. Yung destiny, pareho po yan ang salitang destination. Sabihin mo nga, destiny. One more time, destiny. Pareho po yan ang salitang destinasyon. Sabihin mo nga, destinasyon. Alright? Ang ganda ng destinasyon mo. Pero hindi ganong interesado ang Diyos doon. Kasi given na yon. Ginawa na ni Jesus yung paraan para po meron tayong magandang destination. Namatay na po siya sa cross. Ang problema, kapatid, gusto ng Panginoon na habang papunta ka sa destination mo, ma-enjoy mo yung buhay. Hindi ka nabubuhay sa Nabotas, Malabon, na lagi kang hirap na hirap. Ang gulo-gulo ng pamilya mo, yung asawa mo, adik, isa sa pamilya nyo nakakulong, di ba? Nire-rehab dahil natutong magsyabu, na-addict sa alak, naging, alam niyo, naging sexually immoral. Hindi ho kalooban ng Diyos yan. Sinabi na nga niya, nakasulat na po dyan yun. Alright? Kaya po, ito yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. Kasi sabi po ng Bible, Deuteronomy 28, 2-6, no? Habang tayo po ay papunta sa destination, ang sabi ng Bible, you will experience all these blessings. Habang ikaw ay papunta sa destination mo, ang kalooban ng Diyos, maranasan mo yung blessing. Sabihin mo nga, blessings. Ibig sabihin ng blessing, happy, uncommon favor. Yun po ibig sabihin nun. Masaya, pinagpala. Yun po ibig sabihin ng blessings. Naalala ko po, last year, nagplano po kami ng pamilya ko na mag-out of the country para doon kami mag-spend ng New Year. So, pumunta po kami sa isang lugar, pero alam nyo, ang masaya po, hindi yung nakarating kami ron. Ang masaya po habang papunta kami doon. Kwentuhan kami ng pamilya ko. Kasi bihira naman kaming lumakad ng ganun, no? Several times. Siguro, mapalad na kami magpapamilya ay magbabakasyon ng 2 beses sa isang taon na magkakasama. So I really enjoyed the what? The destination? Hindi. Yung journey. Habang papunta kami doon sa destination, in-enjoy namin yung aming pagsasama-sama. Kumakain kami, nagkukwentuhan kami, nagtatawanan kami. Alam niyo yun? Kumakain kami sa mga restaurant habang nag-iintay ng flight. Are you getting what I'm saying? Nakukuha niyo ba yun? Alright? Maraming mga tao, ang lungkot-lungkot nila habang nag-iintay silang pumunta ng langit. Ang lungkot nila habang nabubuhay sila rito. Kasi ang tawag sa buhay na ito ay journey. Alright? Baka hindi niyo po alam. Ang tawag po sa buhay mo ay journey. Naglalakbay. Naglalakbay ka po.
Saan? Papunta sa destination. Pag hindi mo na-discover ang iyong destiny, maraming madadamay. Kung hindi ko po na-discover ang destiny ko, malamang yung anak ko si JP, hindi nakatapos ng pag-aaral yan, malamang. O nag-asawa yan ng bata, or na-addict siguro siya, baka umiinom ngayon yan. Kasi ako, ganun ako eh. Natural, ipapasa ko yan sa anak ko. Alright? At yung dalawa kong anak na babae, siguro napariwara na po yan. Kasi maniwala po kayo't hindi, nakadugtong yung destiny ng mga tao sa iyo. Sa maniwala kayo't hindi damay dyan yung anak mo, yung apo mo, at yung mga maraming taong nakapaligid sa iyo. Again, huwag niyo sisisihin po ang political climate. Kahit sino maging presidente ng Pilipinas, wala hong maitutulong sa inyo yan. Alright? Kaya hindi ako nagagalit kahit sino maging mayor, kahit sino maging barangay chairman namin, kahit sino maging presidente ng Pilipinas, walang problema sa akin yan. Hindi kasi ako damay sa kanilang mga pagkakamali. Why? I know the plans of God for me. Nandiyan pa po ba kayo? Alright. Nandiyan pa po ba? Okay. Kaya nga po, ito po ang pinag-uusapan natin. You will experience all these blessings. Nakalagay ba dyan? Pag mabait ang presidente, mabait si mayor, you will experience. Hindi ho. Ang sabi, if you obey the Lord your God. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang blessed? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo kung nasa simbahan na, iniisip pa rin, utang. Grabe, kawawa ka naman. Sabihin mo sa katabi mo, kawawa ka naman, kapatid. Nasa simbahan ka na, utang pa rin ang nasa isip mo. Biro mo, nagsasalita si pastor, iniisip mo, nako, lending, bayaran ng lending bukas. Patay ka talagang bata ka. Kawawa ka talaga. It's not the kind of journey that God wants you to take. Ang gusto ng Lord, mabless ka habang papunta ka doon sa future mo. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko? Kung naniniwala po kayo, magko-closing prayer na po ako. Kung aga nating natapos. Alas 11 pa lang, tapos na tayo. Kasi naintindihan mo na eh. Pero nakikita ko kasi, meron nakatingin sa akin, sabi niya, hindi siya makapaniwala. Dahil di sila makapaniwala, dudugtungan ko po ang sinasabi ko. You will be blessed if you obey. Kaya please, huwag kayong magbebenta ng boto nyo sa eleksyon. Meron pong word ang Lord sa akin. Makinig po kayo. May word ang Lord. Ito po'y galing sa Diyos. Sa prayer, during my prayer time. Bakit ko alam na galing sa Diyos? Hindi po niya ako pinapatulog dahil sa thought na yon. Dahil lagi kong daladala. Every day po. Every day. Sabi ng Panginoon, ngayong mag-e-eleksyon, mga kapatid, ang sino mang magbebenta ng boto niya, hindi po kayo iiwanan ng sumpa sa pamilya nyo. Alright? Kasi ang perang tatanggapin nyo kapalit ng inyong boto ay bunga ng pagnanakaw. Kaya pag tinanggap nyo yung pera mula sa sino mang politiko, kapalit ng inyong boto, huwag nyo sabihin, hindi ko po kayo sinabihan, may magkakasakit sa pamilya nyo, yung perang tinanggap nyo, kulang pa po yan. Kasi umasok ang sumpa sa loob ng inyong tahanan. Kasi yung perang tatanggapin nyo ay may sumpa. Dahil pinagnakawan po yan. Totoo po yun. Okay? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, yan, narinig mo na, mahilig ka magbenta ng boto mo tuwing eleksyon. Kaya kita mo, hindi ka umaalis sa hirap. Kaya hindi umaalis sa hirap ang Pilipinas kasi nag-develop na po tayo ng culture, alam niyo yon, ng pera-pera para sa balota. Hindi talaga aahon sa hirap ang Pilipinas. Kaya wala kayong karapatan na magreklamo o masama ang serbisyo ng gobyerno kasi binenta mo boto mo. Nararapat ka lang na mahirapan. Alright? Pero kami, hindi kami damay dyan. Hindi po ako damay. Kasi sabi nung isa sa akin, Pastor, tanggapin mo po ito, blessing po ito. Sabi ko, ay hindi po, okay na po. Kasi po, kayo naman po talaga iboboto ko. Ay, salamat, Pastor. May dumating. Hindi naman siya iboboto ko. Pastor, tanggapin mo itong 10,000. Sabi ko, ay, naku, pasensya na po. Kasi po, gawin niyo pong 50.
Sabihin mo nga sa katabi mo, nag-joke lang ha. Okay ha, sa mga mahilig magbenta ng boto nyo, every election, humanda na po kayo sa katakot-takot na sumpa na papasok sa bahay at pamilya nyo. Matakot po kayo sa Diyos. Okay, nagpaalala na po ako ha, nagpaalala na po ako. Yun po ay galing sa Panginoon. Psalm 31 verse 19. Ang sabi ng Psalm 31 verse, how great is your goodness, which you have stored up for those who fear you. Hindi goodness, great goodness. Ako po, ayoko makaranas ng goodness ng Diyos. Ang gusto ko maranasan, great. Great goodness. Kasi makikita mo naman ang goodness ng Diyos wherever you look. Tama? Kahit saan ka po pumunta, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Pero ayoko ng ganun. Ang gusto ko, kakaiba yung goodness na naranasan ko. Great. Kasi mabuti ang Diyos sa masasama. Alam nga namang yung kabutihan niya, kapantay lang na masasama sa akin. Hindi naman ako papayag ng ganun. Kasi sabi ng Bible, ang Diyos ay mabuti sa masasama at mabubuti. Pero iba yung great goodness. Ang naranasan ko po ay hindi goodness. Great goodness. Dapat, ang gusto ng Diyos na maranasan ninyo na journey sa inyong papuntang destiny, great goodness. Hindi po yung katulad lang sa mga walang hiya. Kasi mabait ang Diyos sa mga walang hiya. Sa mga salbahe, mabait ka ang Diyos eh. Pero ayokong katulad lang nila ang kabutihan na maranasan. Gusto ko, kakaiba yung kabutihan ng Diyos sa akin. Why? Because you fear the Lord. You fear God. At ang sabi diyan, meron po siyang storage room, which you have stored for those who fear you. Hindi mo kayang ubusin yon, kapatid. Yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapala, yung matinding pagpapala, hindi pagpapala, matinding pagpapala, meron po yung storage room. Ang sabi, you have stored for those who fear you. Hindi kayang ubusin yan in my lifetime. Kaya kung ako po'y mabubuhay pa ng 20 years, hindi po ako nagyayabang, sigurado po ako. Bakit? Merong storage para sa akin ng great goodness ng Diyos. Because I fear God. Hindi ibig sabihin takot ako sa Diyos, ha? Hindi po afraid of God. Hindi po pareho yung afraid and fear. Ibig sabihin, meron akong fear of God. Bakit? Ayoko sumama ang loob ng Diyos sa akin. That's number one. I fear the Lord. Ibig sabihin, ayokong gumawa ng anumang bagay na sasama ang loob ng Diyos. Kaya sabi, meron naka-store na blessing sa akin. Pag linggo, ayoko mawawala sa church. Gusto ng Diyos, pag Sunday, nandiyan ako sa bahay niya. May storage para sa akin yun. Because I fear God. Hindi dahil takot ako sa Diyos, kundi ayokong gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng fear God. Yun ang makakaranas ng great goodness. May storage. Hindi mo kayang ubusin, kapatid. Excited ako itong 2025. Alam niyo kung ba't ako excited? Kahit naghihirap ang maraming tao, hindi ako damay dyan. Hindi talaga ako damay dyan. Kahit anong mangyari ngayong eleksyon, ay, wala akong problema dyan. Why? Because great is God's goodness to those who fear Him. Sa mga nandito ngayon sa loob ng simbahan na ito, natakot kang gumawa ng kasalanan, humanda na kayo sa great goodness of God. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. At sabi, in the presence of everyone who have acted for those who take refuge in you. Ipapakita daw ng Diyos sa kapitbahay mo. Papakita ng Lord. Sabi ng Bible, hindi sinungaling ang Diyos, kapatid. Alright? Hindi sinungaling ang Diyos. Totoo po yan. Mangyayari po yan. Hindi lang mangyayari kapag di mo di-discover yan. Kailangan i-discover mo for yourself. Hindi kita pwedeng ipag-pray para sabihin ko, Lord, pagpalain mo tong kapatid ko na ito. No, I cannot do it. Ang sabi ng Bible, be obedient to God. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. At ang sabi, in the presence of everyone, makikita ng kasamahan mo sa opisina, ibang klase ang buhay mo. Alam niyo ba, isang trabaho natin ay ipakita sa tao na may totoong Diyos? Did you know that? Hindi ko alam, pag alam niyo ha, ang isang trabaho niyo, makinig kayo mabuti mga kapatid, makinig kayo. Alright? Seryoso po talaga ang Diyos. Maigsi na lang ang buhay po nating lahat. Right?
Ang isang trabaho mo, hindi magsimba ng linggo. Hindi yan. Bahagi lang yan. Maliit na bahagi lang ang pagpunta mo sa simbahan. Ang malaking bahagi ng pagiging anak ko ng Diyos ay ipakita sa tao na may totoong Diyos. Teka muna, tanungin kita. Pag sa opisina ba, kitang-kita na may Diyos ka talaga? Yung kapitbahay mo, napapansin ba ng kapitbahay mo? Alam mo, merong kakaiba sa'yo. Mabuti ka pa. Lagi ka masaya. Paano ka umalis sa utang? Paano ka umalis sa kahirapan? Ang dami-daming problema, pero ikaw parang chill ka lang. Enjoy na enjoy ka. Ang saya-saya mo, ang pamilya mo nakakainggit. Kahit ko konti pera mo, maliit lang ang bahay mo. Pero parang alam nyo may kakaiba. Kasi in the presence of everyone, ipapakita. Bakit? Kasi nakikita sa iyo na may Diyos. Nakikita na may Diyos. Yan ang trabaho natin. Hindi mo trabaho maghanap buhay everyday. Grabe, kawawa ka naman. Alipin ka. Gigising, trabaho, tutulog, gigising, trabaho. Ilang taon mo nang ginagawa yan? 10 years? 20 years? Yan ba? Yan ba talaga ang destiny mo? Nag-aaral ka sa eskwelahan. Alam ba sa eskwelahan? Nakikita ba ng mga estudyante tsaka ng mga teacher mo? God is with you. Nakikita ba talaga nakasama mo ang Diyos? Yan ang problem. Alright? Kung bakit hindi ka nag-enjoy sa journey ng buhay mo. Kaya ikaw ngayon, nagpa-fight ka lang for struggle, nag-struggle ka everyday, wala kang pahinga, pagod na pagod ang katawan mo, lagi kang magulo utak mo, hindi ka makatulog sa gabi. Grabe ang problema, ang liit-liit, parang ang laki-laki ng problema. Why? It will happen. Mangyayari talaga yun. Ayokong gumaya sa kanila. May problema ba ako? Yes. May problema po ako. Pero ang problema ko, ganito lang. Kasi ang Diyos ko, ganito kalaki. Amen? Kasi how great is your goodness? Kaya po, sabi ng Ezekiel 34:26, I will make them and the places surrounding my hill a blessing. Kung nakatira ka sa barangay, si Pac Almacen, ang sabi, yung lugar na yan, dahil nandoon ka, you fear God, you obey God, alright, you discovered your destiny, I will make that place a blessing. I will send down showers in season. I like that. Alam niyo, gusto ko yung umuulan ng pagpapala. Hindi umuulan ng problema. Umuulan ng pagsubok, umuulan ng ang gugulo, umuulan. Grabe. Ayoko nung umuulan lang na bumabaha ang nabotas. Sawa na ako sa ulan na laging tumataas ang tubig. Ang gusto ng Diyos na maranasan mo at maranasan ko ay yung umulan ng pagpapala sa bawat anak niya. There will be showers of blessing. Hallelujah. Amen? So ngayon, ulitin ko, balik tayo. How to enjoy, ulit pa ako pupunta, how to enjoy your journey going to your destiny. Hindi ko alam kayo, ano kayo ngayon. Yung iba po sa inyo siguro ngayon, lungkot ng buhay mo. No? Siguro, iba. Hindi ko alam kung ba't malungkot. Baka nga dahil financial problem, family problem, emotional problem, may problem ka sa future, natatakot ka. Right? Daming ganyan, every day. Grabe. Kung kayo po ay pastor, na katulad ko, no? Siguro hindi nyo ako ganong maintindihan kasi hindi kayo pastor. Kaya nga kung cell leader po kayo, dapat yung cell leader ng dulos, tsaka si pastor, dapat pareho tayo ng nararamdaman. Ano yung nararamdaman natin? Nakakaawa ang member natin pag hirap na hirap sa buhay. Ganun ba mga cell leader? Mga cell leader ba dito sa dulos? Nararamdaman mo yung pinagdadaanan ng mga member nyo? Kasi ako nararamdaman ko yan eh. Kaya po ganito ako magsalita. Kaya nanggigigil ako kapag awang-awa kasi ako sa mga tigadulos, nakikita mo yung anak, nagda-drugs, yung anak, buntis na, hindi nakatapos ng high school, buntis na. Grabe, ang laking problema yan. May kapatid ka, nakakulong. May tatay ka, nagdasasyabu. Yung tatay mo, naninigarilyo ng bababae, nagsusugal, nagnanakaw. Diba? Yung katabi mo, dami problema niyang kabati. Tingnan mo yung katabi mo. Biglang ngingiti yan. Sabi mo, plastic. Alam niyo,
Kung kayo po ang tumatayo rito, hindi naman po ako politiko, di ba? Hindi naman po ako politiko pag maraming tao tuwang-tuwa. Kasi, mga ngampanya eh. Hindi po ako politiko. Pag tumatayo ako sa ganito, tas ang dami kong nakikitang muka, na ano ako, alam niyo yun, puso ko, inihipo ng Diyos. Bakit? Nakikita ko sa mga mukha ninyo, dami niyo talagang nilalaban ng problems. Kaya hindi masaya. Hindi masaya yung journey. Kaya nga ito yung title natin, Discovering Your Destiny and How to Enjoy Your Journey to Your Destiny. Hello, mga kapatid. Lalo na kung mabubuhay ka pa ng 20 years, mahaba yun. 30 taon ka pang mabubuhay. Nalulungkot ako pag nakikita ko ang mga member natin, grabe, baon sa utang. Ang gulo-gulo ng pamilya. Tapos, ang dami niyang sama ng loob. Alam niyo yun, yung nagsisimba ka, tapos nakasyabo ka. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nakasyabo ba yung katabi mo? 30 taon na po akong pastor. Akala yun, nagpapatawa ako? Hindi ako nagpapatawa. 30 taon na po akong pastor, may mga nagsisimba na nakasyabo. Bakit? Kasi nga, lungkot ng buhay. May nagsisimba ka, lasing eh. Alam niyo, may mga nagsisimba sa pagpapastor ko, lasing talaga. Grabe, amoy alak. Nagsisimba siya, amoy alak. Diba? Hindi tumitigil sa paninigarilyo. Bakit? Kasi masaya siya. Yun ang, malungkot siya sa buhay. Siyempre, sabi niya, ito lang kaligayahan ko, pipigilan po ba ako? O tamo, galing na sa bibig niya. Ang kaligayahan daw niya, sigarilyo. Eh sabi ko, ay talagang may problem. Hindi talaga siya nag-e-enjoy sa buhay. Ibig sabihin, pag hindi ka ba naninigarilyo, lulungkot ka? Tanong ngayon yung katabi mo. Yung katabi mo, naninigarilyo pag wala sa simbahan. Pag hindi tumikim ng alak, sabi niya, libangan ko lang ang alak. Eh siyempre, para konting kasiyahan lang. Kita nyo, lumalabas na sa bibig nila, di ba? Naghahanap sila ng kaligayahan. Kulang talaga buhay ng mga tao. Kaya nga, tinuturo ng Bible, how to enjoy your journey to your destiny. Are you ready? Ready na po ba yun? Alright? Ang sabi po ng Psalm 1:1-3, Blessed is the one. Hindi sa kabilang buhay. Dito ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi po tayo nag-uusap tungkol sa langit. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Hindi ho sa langit ang pinag-uusapan natin. Dito sa lupa. Blessed is the one. Dito sa lupa, pinagpala, happy, uncommon favor. Sinasamahan ka ng Diyos. Kahit maraming problema, hindi kayang talunin ng problema yung iyong pagpapala. Yun ang ibig sabihin niyan. Blessed is the Lord who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Ang unang mo raw ginagawa, kung talagang ikaw raw ay papunta sa gusto ng Diyos, unahin mo muna daw, sino yung mga taong nakapaligid sa iyo. Ang isang dahilan, kaya hindi napagpapala ang maraming Kristiyano, ay dahil sa relationships na meron ka. Relationships. Nung ako po nakakilala sa Panginoon noong 1989, 9 na taon po, iniwasan ko yung mga kaibigan ko. Nagalit nga sila sa akin eh. Kasi birthday, hindi ako pupunta. Debut nung inaanak ko, hindi ako pupunta. Birthday, ganyan, handaan, ganyan, blah, blah, blah. Hindi ako nagpupunta. Bakit? Alam ko kasi may inuman eh. Alam ko po talagang may inuman. Kaya 9 na taon, iniwasan ko po yung ganong klaseng relationships. No? Yung mga kaibigan, kahit malapit sila sa puso ko, kung sakali man, pupunta ako sa kanila para madala ko sila sa church. Pero pag ayaw nilang sumama sa church, ayoko muna. Kasi sabi ng Bible, pinagpala ang mga taong namimili ng tamang sasamahan. Kapatid, siguro kaya hindi ka napagpapala ngayon dahil sa mga taong masyado kang malapit na hindi nakakatulong sa iyo para mapalapit ka sa Diyos. Alright? Tuloy natin. Ano sabi ng verse 2? But whose delight is in the law of the Lord. Hindi ka masaya dahil may barkada ka. Hindi ka masaya dahil may asawa ka.
Hindi ka masaya dahil may syota ka. Hindi ka masaya dahil may hanap buhay ka. Ang iyong kaligayahan ay dahil sa salita ng Diyos. Wow, medyo malalim yata ang message ngayong umaga. Parang medyo malalim yung message kasi hindi kayo sanay, di ba? Na mag-enjoy sa Word of God. Sanay ka sa barkada, sanay ka sa syota, sanay ka sa asawa, sanay ka sa anak, sanay ka sa relationship, sa mga co-employees, mga kaklase sa eskwela. Doon ka masaya eh. Pero sabi ng Panginoon, pinagpala ka pag ikaw ay sumasaya dahil sa salita ng Diyos. And who meditates on His law day and night. Ikaw ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Bakit po importante ang meditation? Because what you meditate will dominate. Principle po sa Bible yan. What you meditate will dominate. Ibig sabihin, kung ano yung lagi nasa isip mo, yun ang magdodomina sa iyong buhay. Kapag ang lagi nasa isip mo, hanap buhay, yan ang magdodominate. Malulungkot ka sa buhay. Kasi ang nagdodominate, binemeditate mo laging pera, hanap buhay, pamilya, right? Pag-aaral ng anak mo. Yan ang magdodominate. Mapupuno ka ng takot ngayon. Paano makakagraduate ang anak ko? Paano sila magkakaroon ng ganito? Paano? Puro paano? Yan ang meditate mo, so it will dominate you. And you know what happened? Mapupuno ng takot ang puso mo. Because you cannot do anything about it. Sige nga, meron ka ba magagawa sa future? Sino rito ang kaya mong baguhin ang future? Wala. Diyos lang ang makakagawa nun. Pero ang sabi ng Bible, your delight should be in the law of the Lord. And who meditates on His law day and night? Verse 3, that person is like a tree planted by streams of water. Kahit wala kang pinag-aralan, wala kang pera, baon ka sa utang, ang sama ng buhay mo. Sino presidente? Sino mayor? Wala ho yan lahat. Wala po. Ang sabi, that person is like a tree planted by streams of water which yield its fruit in season. Mamumunga ka. Mamumunga ka ng kasaganaan. Makikita ng tao. Makikita yun kasi namumunga eh. Di ba tuwan-tuwa kayo sa punong mangga? Yung punong mangga, sabi mo, wow, ang ganda ng punong mangga. Ang daming bunga. Attracted ka, right? Ang isang tao na sumusunod sa Diyos, makikita ka ng mga tao, sabihin nila, totoo nga may Diyos. Mamumunga ka kasi. Bakit ganon? Ang hirap-hirap ng buhay sa nabotas, bakit siya? Hindi naman mataas pinag-aralan, hindi naman graduate ng UP, hindi naman siya graduate ng Ateneo. Actually, graduate nga siya ng mababang paaralan ng nabotas. Diba? Graduate ka lang ng Nabotas Polytechnic. Yung iba nagpaplano, paano kaya aasenso? Pag-aaralin ko siya sa mamahaling eskwelahan. Sino nagturo sa iyo nun? Sino nagturo na sa iyo? Pag gumraduate ka na, summa cum laude ka, ikaw ay magna cum laude, aasenso ka. Hindi. Walang magna cum laude na umasenso. Pwede pa yung magnanakaw. Yun, pwede. Yung madami pera nun. Hindi magna cum laude. Pero sabi ng Bible, tiga nabotas ka lang. Tiga barangay walang-wala ka lang. Di ba? Doon ka lang lumaki sa kalye Buraot. Pero ang sabi, pag ikaw ay natutuwa sa salita ng Diyos, you are like a tree planted by the streams of water at namumunga ka, hindi ka malalakpasan ng opportunities sa takdang panahon. Sa takdang panahon. May takdang panahon. Ikaw ay mamumunga at hindi malalanta ang iyong dahon. Sino yung dahon? Business mo, pamilya mo, anak mo, dahon. Ikaw ay puno, nakatabi ka, nakadikit ka sa tubig. Sino yung tubig? Si Lord. Yung salita niya. Whatever they do, they prospers. Wow. Amen. Ang problema po sa marami nagsisimba, ang gusto mo lang yung they prosper. Hindi ba? Sino rito ayaw nung they prosper? Siyempre, lahat tayo gusto natin yan. Teka muna, yung nauna. Yung nauna, gusto mo ba yon? You delight in the law of the Lord? Iiwas ka sa mga barkada na hindi naman lumalago sa pananampalataya.
Hinihila ka palayo, tinuturuan ka uminom, tinuturuan ka wag magsimba ng linggo dahil sa barkada mo. Right? O yun, gusto mo ba yun? Iiwas ka ba ron? And magme-meditate ka ba sa salita ng Diyos? Nandiyan pa po ba kayo? So may pangako. So ito na po yung gusto kong, dito na po tayo magpo-focus dito sa verse na ito. Meron pa po akong 20 minutes, alright? 20 minutes. Ang sabi po ng James, chapter 1, verse 25, "But if you look carefully into the perfect law that sets you free." Ang tawag po ng Bible sa sarili niya, perfect. Alright? Isinulat po yan ng Holy Spirit. Ginamit po si James. Ang sabi niya, kapag ikaw ay maingat na nag-aral ng salita ng Diyos, perfect law that sets you free, nagpapalaya. Kaya si Pastor Rudy po, lumaya po ako sa sexual immorality. Nakalaya po ako dyan. Nakalaya ako sa alak, sa sugal, sa pagnanakaw. Ako po yung magnanakaw. Siyempre, kailangan ko magnakaw kasi marami kong bisyo. Ako po ay sinungaling. Ako po ay masamang tao. Pero nung tiningnan ko mabuti yung salita ng Diyos, nasabihin ko sa inyo, Mama, paano yon? Nakalaya po ako. At ang sabi, if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Isa-isahin po natin to, okay? Sabihin mo sa katabi mo, konti na lang, konting tiyaga. Huwag ka muna matulog, mamaya na lang ang tulog sa bahay, alright? Minsan mas maganda yung mainit sa simbahan, no? Kasi pag nagpapaypay ka, mahirap matulog na nagpapaypay, no? Kita mo ngayon, ang lamig, kita mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mamaya mo na tawagin si pastor. Kasi may mga nakikita ko, sabi. Akala ko, tinatawag po ako eh. Konti na lang, sabihin mo sa katabi mo, konti na lang, konti. Alright, konting tiis. Kurut-kurutin mo yung sarili mo. Alright. Kung gusto po niyo, meron po kami dyan pinamimigay na blade. Hihiwain mo lang ng konti yung sarili mo, tapos papatakan mo ng kalamansi. Yan. Para hindi kayo maging bato. Yung katabi mo, mukhang bato na kasi. Wala nang kakibuki po. Pero tulog na yan. Nakadilat siya, pero tulog. Alright, ready na po ba? Gising na po ba tayo? Gising na? Konti na lang to, konti na lang. 20 minutes bago mag-alauna, tapos na po tayo. Number 1, ano sabi? How to enjoy your journey, your destiny. Kung gusto mo lang mag-enjoy, ngayon, kung ikaw naman ay kontento na sa kahirapan, ay di, bahala ka. Huwag kang makinig. Huwag kang makinig. Kung okay na sa iyong mahirap ka, tapos ipapasa mo yan sa anak mo, tsaka sa apo mo, walang katapusan po yan. Pero kung gusto mo lang na mag-enjoy pati ang mga anak, apo, hanggang kaapu-apuhan, number 1, look intently. Sabi po, ulitin natin, sabihin natin, look intently. Ang ibig sabihin po ng look intently sa pagkakasalin, pag-aralan mong mabuti. Pinag-aaralan po ang Bible, hindi binabasa. Hindi mo binabasa yan. Binabasa, siyempre. Pero pagkatapos, huwag kang huminto. Ang sabi, look, parang ang picture niyan ay isang pulis na nag-iimbestiga ng krimen. Lahat ng ebidensya para masigurado niya na masosolve yung krimen. Alright? Mga kapatid, marami po sa inyo, hindi nyo masolve yung problema ng kahirapan. Bakit ang tagal mo na nagsisimba, wala ka pa rin kapera-pera? Hindi ko sinasabing pera lang ang importante sa lahat. Alright? I'm not saying that. Hindi ho importante sa lahat ang pera, pero kailangan mo yan. Malulungkot ka talaga. Sino rito, dahil wala kang pera, sabi mo, praise God, wala akong pera, ang saya-saya ko. Ang una, mag-aaway kayo sa bahay pag walang pera. Aawayin ka ng asawa mo. Hello, mga misis. Mga misis, okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo, yung darling mo? Darling, okay lang walang pera, basta nagmamahalan tayo. Ano sagot mo? Sa'yo na lang ang pagmamahal. Akin ang cash. Your love is good, but I need cash. Alright? Sige, subukan nyo, magbayad kayo sa Meralco, dalhin nyo yung marriage contract nyo. Magkano bill nyo sa Meralco? 3,000. Sabi mo sa Meralco,
Wala po kaming 3,000 pero kami po'y nagmamahalan. Huwag niyo kaming putulan ng kuryente. Ano sasabihin doon sa Meralco? Guard! Dalhin sa mental hospital tong mama na ito. Bakit ang tagal-tagal na mahirap ang buhay mo? Pambayad sa bahay, lagi mong problema. Lagi ka nangungutang. Kani-kanino ka nagpupunta para mangutang. Hindi ka na makalaya dyan. Kasi nga, hindi mo ma-solve yung problem. Ang sabi ng Bible, ito solusyon. Ito solusyon para makaalis ka sa lahat ng mga bagay na nagpapalungkot sa iyo, nagpapagulo ng buhay mo. Study the Bible deeply. Siseryosohin mo talaga kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Number 2, hindi mo lang pag-aaralan ang salita ng Diyos. Dito po sa dulos, ewan ko, siguro may naiinis sa amin dito minsan. Bakit ganon? Kailangan pa kayo magbasa ng Bible day and night, di ba? Nagtataka sila, ba't daw kami? Bakit daw dito sa simbahang ito, kailangan mo na magbasa ng Bible umaga at gabi? Kasi po, wala pong ibang paraan. Walang ibang paraan. Hindi mababago buhay mo talaga, kahit magsimba-simba ka pa. Marami kong kakilala, linggo-linggo nasa simbahan, walang pagbabago. Hindi po kayo mababago pag nagsimba kayo. Mababago kayo kapag nagsimba kayo, nakinig kang mabuti, and then yung nadinig mo, pag-aaralan mo pa yan. Bakit? Kasi gagawin mo yan. Continue to do it. Alright? Stay consistent. Tuloy-tuloy. Ako po'y 35 taon na nagbabasa, nag-aaral, at sinusunod ang salita ng Diyos. Sa tulong na, hindi ko kaya yan eh. Hindi ko kayang sumunod sa Diyos. Walang sino man sa inyo rito na kayang sumunod sa Diyos. Pero pag nakita ng Diyos na nag-uumpisa ka na, tutulungan ka niya. Hindi ka matutulungan ng Diyos kung sabi mo lang, Lord, gusto ko pong magbago. Sorry, hindi ko nakukuha ang Diyos sa ganon. Nandiyan pa po ba kayo? Sorry, hindi ka matutulungan ng, Lord, gusto ko na magbago. Ayoko na sa hirap. Sabi ni Lord, okay yan, ano gagawin mo ngayon? Eh sabi ng iba, Pastor, hindi po ba? Sabi ng Bible, kapag sinabi mo sa bundok na lumaya siya, aalis siya. Pag hindi ka nag-aalilangan. Sabi pa rin po ni Jesus, pag nag-pray kayo at hindi kayo nag-aalilangan, tatanggapin nga ninyo yung inyong pinapanalangin. Hindi ba? Sabi, ba't hanggang ngayon mahirap pa rin kami? Sinasabi ko naman yon. Kapatid, ang ibig sabihin ni Lord, gusto mo umalis sa hirap, gusto mo yung asawa mo umalis sa drugs, yung anak mo gusto mo maiwas po sa mga bagay na, ibig sabihin, you will go to the Word of God and then you will speak to the mountain. Kasi ang gagamitin mo sa bundok, hindi yung salita mo, kundi yung nakuha mo sa salita ng Diyos. Sabi kasi ng iba, sabi kasi ng Bible, magdasal lang daw eh. At tapos sabihin ko daw, mangyayari daw yun. Yun po ay 50% na totoo lang. 50% na totoo po yun. Kailangan po, ang sabi ng Bible, ikaw ay laging, ito ang Genesis chapter 2 verse 16. Pansinin po natin na ang Bible ay nagtuturo tungkol sa pagkain. Mula nung likhain ng Diyos ang tao. Alright? Genesis. Are you following? Nakikinig po ba kayo? Okay, konti na lang po. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Okay? Simula pa nung likhain ng Diyos ang tao, isinama na diyan yung pagkain. Sabi po, you may eat. Concern ang Diyos sa kinakain mo. Alright? Normal po yun. Kasama na yan. At doon sa Revelation, huling-huli na. Simula at huli, Book of Revelation, ito sabi, on each side of the river stood the tree of life. May bungang kahoy, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Yung pong bunga, yung dahon ng puno na yon ay nagpapagaling kung kakainin. Ano yung puno na yon? Yung Bible po, yung salita ng Diyos. Jesus is the vine. Si Jesus yung puno. At namumunga po ang Panginoon ng kagalingan. Meron ako sasabihin sa inyo. Okay?
Ang salita po ng Diyos ay nagpapagaling. Ang salita po ng Diyos ang manggagamot. Sinabi ni Jesus yan. Siya yung salita ng Diyos. Ang tawag po sa Bible kay Jesus ay manggagamot. At nagagamot niya ang isang karamdaman kung kumakain ka ng salita ng Diyos. Because the Word of God was designed to be eaten on a daily basis. Kaya yung mga may sakit, mga kapatid, matuto kang kumain ng salita ng Diyos every day. Ako, wala naman akong sakit. Alam niyo ba't wala akong sakit? Hindi dahil lang po yan sa DNA ng nanay ko. Mahaba ang buhay namin. Sabi lang, no. Hindi lang humaba ang buhay ko, tapos puro sakit ako. Hindi lang mahaba ang buhay ko, tapos ang dami-dami kong problema, laging walang pera, laging baon sa utang. Ang healing, hindi lang po yan katawan. Healing yan emotionally, healing yan spiritually, healing yan intellectually, healing yan intellectually, and listening. Ang sabi ng Bible, Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Ano sabi ng Bible? Wala na tayo dyan. Wala na tayo sa Revelation. Alright? Okay. Taste and see. Nawala yung taste and see. Kanina, umaga, nandiyon yun eh. Nakita natin kanina yun. Yung Psalm 34, verse 8, taste and see that the Lord is good. Alright? Andiyan ba? Wala. Hindi na isama. Pakilagay nga para maganda. Ayan. Ba't nahirapan kayo sa paghahanap? Ang sabi, taste and see that the Lord is good. Nalalasahan po ang kabutihan ng Diyos. Saan? Ang salita niya. Kaya maraming mga nagsisimba, hindi mo kayang explain yung kabutihan ng Diyos. Sige nga, kung sasabihin kita, kung kakausapin kita, paano mo nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Una, ang salita ng Diyos ay nararanasan po at kinakain po talaga yan on a daily basis. Kaya sabi, taste and see that the Lord is good. Ito pa po, Psalm 119, yung pinapakita nila kanina. Psalm 119, 103. How sweet are your words to my taste. Puro pagkain po ang ibig sabihin yan. Nandiyan pa po ba kayo? Ano kaya itsura mo ng isang nagsisimba na hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos? Ano itsura mo? E di malata. Malata ka. Yun ang itsura ng mga nagpupunta sa simbahan na hindi sila interesado sa Word. Wala silang daily diet ng Word of God. Kaya nga po, sa Israel, nagalit ang Diyos. Bakit? Kasi umuulan. Alam niyo yun, nagbabasa kay Bible. Sa mga nagbabasa ng Bible, 40 taon, nag-supply po ang Diyos ng tinapay galing langit. Right? Nagalit sila. Sabi nila, sawang-sawa na kami dyan sa mana na yan. Sabi ni Lord, ha? Ayaw nyo na ng tinapay na galing sa langit? Eh, ang buhay po ninyo natin, lahat tayo, nasa wilderness po tayo ngayon. Alam nyo ba yun? Na ngayon ay nasa wilderness po tayo. Kita nyo ang buhay ng mga tao, tuyong-tuyo. Mas marami ang mahirap. Sa Nabotas po, 70% sa Nabotas, hirap sa buhay. 80% hirap sa buhay. Ano tawag doon? Wilderness. Kaya tingnan nyo, pag si Mayor nagbigay ng ayuda, ng yakap, ng topak. May topak ba sa gobyerno? Yakap, yakap, tupad, akap, topak. Tingnan nyo, pag nagbigay si Mayor ng ayuda, grabe ang pila. Box office. Eh, kasi nga hirap na hirap sa buhay ang mga tao eh. Kita mo kanina sa Fisher Mall, alas 7 ng umaga. Tingnan nyo, nakapila dyan kanina umaga. Tatanggap po yun ng akap. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi nila doon. Diba? Tupad. Eh, ang sabi ng Bible, I am the bread of life. John 6 verse 35. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Sabi ng bansang Israel, ayaw na namin yan. Sawan-sawa na kami. Nagbabasa pa kayo Bible? 40 years. 40 taon, may bumabagsak na tinapay galing langit.
Bakit? Kasi po, sila po'y nasa wilderness. Para ngayon, dito sa Malabon. Dito sa Malabon, Nabota, saan man kayo galing, yung lugar po ninyo ay tuyong-tuyo. Kasi wala ang Diyos eh. Wala talaga ang Diyos. So ngayon, doon sa mga anak ng Diyos, pinapaulan niya po ng blessing. Paano yun? Paano? Yung salita ng Diyos. Sabi niya, I am the bread of life. Ako yung tinapay na galing langit. Ako ang kailangan nyo. Hindi ayuda. Hindi nyo kailangan magbenta ng boto. Kasi pag nagbenta kayo ng boto, mag-iintay ka na naman ng susunod na eleksyon. Kaya pag nakita mo yung mukha ni Mayor, para halos sambahin mo na. Ayun na si Mayor. Naku, ang tingin mo kay Mayor, isang sakong bigas. Ang tingin mo kay Mayor, pag-asa. Kailan mo pa natutuhan na kay Mayor umasa? Hindi sa Diyos. Kailan mo natutuhan niya? Mula nung ayaw mo na ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ayaw sa salita ng Diyos, aasa ka talaga dyan. Aasa ka sa boss mo. Kaya kita mo, kahit hindi ka magsimba, basta magtrabaho ka lang. Bakit? Takot na takot kang mawala ng trabaho, pero hindi ka takot mapalayo sa Diyos. Kita mo nangyari sa'yo, no? Di ba? Aasa ka ngayon sa Bombay. Tuwing may problema, hanapin mong Bombay. Tuwing may problema, takbo ka sa lending. Tuwing may problema, takbo ka sa uutangan. Tuwing may problema, takbo rito, takbo ron. Grabe, talo mo pa si Lydia de Vega sa bilis tumakbo. Why? Kasi ayaw mo ng tinapay ng buhay. Ginagaya mo yung mga ninuno natin. Sino yung ninuno natin? Yung nasa disyerto. Sabi nila, ayaw na namin yan. Yung tinapay, galing langit. Sawa na kami dyan. O ano nangyari sa kanila? Namatay po sila lahat. Di ba? Namatay sila lahat. 2 million. Bakit? Tinanggihan nila ang bread of life. Ganun pa rin ngayon. Walang pagkakaiba ngayon. Simba ka ng simba, ang hirap ng buhay mo. Simba ka ng simba, ang gulo ng buhay mo. Simba ka ng simba, takot na takot ka. Simba ka ng simba, ang gulo ng bahay nyo. Puro murahan, di ba? Puro alak, puro sugal sa bahay mo. Ang pinapanood sa television ng mga anak mo, mga pelikula, yung mura kabastusan, pornography dito sa cellphone, ganyan. Bakit po? Kasi nga, ayaw mo ng bread of life. Ang sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ang sino mang kumain ng katawan ko, hindi na magugutom kailanman. Itinaas niya nga yung tinapay. Sabi niya, ito ang aking katawan. Ako po, araw-araw kumakain ako ng salita ng Diyos. 35 years. Kaya, iniisip ng iba, sabi nila, bakit si Rudy? Kilala ko yan ha. Baon sa utang yan ha. Ano nangyari? Nagnanakaw ba yan ng pera ng simbahan? May mga, alam nyo ba, may nag-isip po na kaya daw ako nakabili ng sasakyan, kaya daw po nagbago buhay namin, ninanakaw ko rin yung pera ng simbahan. Bakit? Hindi ba pwedeng pinagpala lang ako ng Diyos? Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede na pag nagbago buhay mo, ibig sabihin, nagnakaw ka lang. Yung iba nga, tumama raw ako sa loto. Hindi ho, sa pader ako tumama, sa pader. Kahit ano gawin ko, hirap na hirap ang buhay ko. Pero nung nakilala ko yung bread of life, sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi ka pwedeng mabuhay ng maayos, kapatid. May trabaho ka, takot na takot ka, tama? Di ba may trabaho kayo, pero baka matanggal sa trabaho. Paano kung magkasakit? Naku, paano kung magbawasan? Naku, baka ganito. Naku, bakit? Kasi nga, hindi ka pwedeng mabuhay na may trabaho ka lang. Hindi ka pwedeng mabuhay na kumakain ka lang. Ang buhay, yung journey, kailangan mo ng Word of God. Tingnan niyo itong picture. Yan, tingnan mo yung saging. Pasensya na po kayo, yung saging, may sakit, may konting sakit yung saging. Pag kumakain po kayo ng saging, hindi nyo nakikita yung potassium. Pero may potassium doon, tama? Invisible. Pag kumain po kayo ng oranges, hindi nyo po nakikita yung vitamin C. Pero meron siyang vitamin C. Pero kumakain po kayo. Alright? Tama? Invisible. Sabihin mo nga, invisible.
Wala ako nakikitang potassium. Pag kumakain ako ng saging, hindi ko nakikita, uy, ang daming potassium, oh, kita mo. Oh. Naglalakad sila doon, oh. Di ba? Walang ganon. Pero pag kumakain ako ng saging, nakikinabang po ako. Kasi doon sa invisible stuff niya. Invisible. Yung orange, pag ako kumakain ng orange, hindi ko nakikita. Pero nakikinabang ako sa vitamin C. Ano kaya nangyayari pag kumakain ka ng salita ng Diyos araw-araw? Merong invisible stuff yan. Alright? Hindi mo nakikita yung vitamins ng salita ng Diyos. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo mabubuhay nang walang salita ng Diyos. Bakit? Kasi doon nanggagaling yung DNA ng Diyos. Invisible. DNA po yan eh. Alam niyo, DNA, hindi mo nakikita yan. Invisible yan. Pero ipinapasa po sa iyo ng Diyos yan. Every time you open your Bible, you meditate and you obey it. Pag hindi mo binitawan ang tinapay ng buhay, sisiguraduhin ng Panginoon na ipapasa niya sa iyo kung sino siya. Kaya merong mga taong nakakamuka ng Panginoon, nababago buhay, umaalis sa pagsisinungaling, umaalis sa pagmumura, umaalis sa galit, nakakapagpatawad. Bakit nakakapagpatawad ng mabilis? Because your diet is not bread, physical bread. Because your daily diet, merong invisible stuff yan. DNA ni Jesus yan. Kaya magugulat ka, dati magagalitin. Bakit naging mapayapa? Bakit dati ang damot-damot, biglang naging generous? Dati ayaw magsimba. Bakit ngayon nagsisimba na siya? Dati ayaw magbasa ng Bible. Bakit ngayon nagbabasa? Kasi nga, tuwing minemeditate niyo ang salita ng Diyos, hinihingahang ka ng Diyos ng invisible stuff. Ang tawag dyan, the DNA of God. Hello? Uulitin ko sa inyo, kahit magsimba kayo na magsimba, walang mangyayari. Pasensya na po kayo. Kahit sino pa ang pumalit na presidente, wala akong mangyayari sa atin. Kailangan nyo talaga ang tinapay ng buhay. Every day of your life. Are you listening? Every day. Sabi mo sa katabi mo, every day. Pangatlo, ang sabi ng Bible, don't forget it. Huwag mong kalilimutan. Remember what you learned. Sumunod ka. Hindi ka mapagpapala pag nagbasa ka. Mapagpapala ka pag sumunod ka. Masyadong interesado ang Diyos sa journey. Makamukha ka niya. Little by little, every day. Nung una, hindi po ako naniniwala na makakasunod ako sa Diyos. Alam niyo ba yon? Huwag po kayong mahihiya. Kasi normal po yon, normal. Ako po, hindi ako naniniwala na kaya kong sumunod sa Diyos. Kasi salbahe po ako eh. Salbahe po akong tao. Hindi ako mabait. Ako po salbahe talaga. Wala po akong kakayanan na sumunod. Wala akong kakayanan na magpatawad. Ako po mapagtanim ng galit. Naalala ko, ang tatay ko, hindi ko siya kinausap ng 1 taon. At meron po ako nakaaway. Hindi po ako pwedeng hindi gaganti. Ako po hindi ko kaya. Sa totoo, hindi ko po kayang magpatawad. Pero, alam niyo, nung naging anak ako ng Diyos, 1989, siyempre, hindi naman ako nabago dahil naging anak lang ako ng Diyos. Kailangan makuha ko kung ano yung tatay ko. Kung ano yung tatay ko, dapat maging gano'n ng anak. Pero pag wala kang Bible, you cannot do it. Hindi mo kaya. Kahit anong gusto mo. Kasi may mga tao kasi lagi lang, gusto ko magbago. Talaga? Gusto rin ng Diyos yun. Bakit di ka nga nagbabago? Kasi nga yung gusto ng Diyos, ayaw mong gawin. Pero magsisimba ka lang every Sunday, hindi mo magagawa yan. Tama? Tapos sasabihin mo, gusto mo magbago buhay mo. Alam nyo ba, nasa 1 taon ay may 8,760 na hours in a year? Alam niyo ba yun? Nasa 1 taon, may 8,760 oras. Pag nagsimba ka ng linggo, sa loob ng 1 taon, ang magagamit mo lang ay 100 oras. 100 hours lang. Mahigit. 104. Imagine, hindi mo magawa yun, ha? 104 hours in a year. Magsisimba ka tuwing linggo, 2 oras. Ang magagamit mo lang na oras sa 1 taon is 104 hours. Merong 8,736 na oras sa 1 taon. Paki-compute sa calculator, maybe I'm wrong.
konti. No? Mali ako ng konti. Hindi ko alam yung eksakto. Pero I'm sure, mahigit 100 oras lang sa isang taon, hindi magawa. Tama? Pero gusto mo, mabago buhay mo. Alam niyo, kaya nabago po ang buhay ko. 35 taon, wala po akong absent sa simbahan. Wala akong absent sa 35 taon. Kasi hindi ko kinalilimutan yung sinasabi ng Bible. Kaya yung dati hindi ko magawa, nagagawa ko. Hindi ko dating magawa. Bakit ko nagagawa? Kasi nga po, yung DNA ni Kristo, yung DNA ni Jesus, invisible po yun. Pero yung mga invisible, yan po ang powerful. Gravity is invisible, but it's powerful. Kaya maniwala ka hindi sa gravity, totoo po yan, makapangyarihan yan. Are you listening? Huwag mong kalimutan. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ang sabi po ng Colossians, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord. Kung totoong born again Christian kayo, hello, sa mga totoo, hindi po ito para sa mga nagkukunwa-kunwarian lang na Christian. Sa mga totoong tinanggap mo si Jesus na Panginoon, walk in Him. Paano yun? Araw-araw po yun. Walk in Him. Paano ka makakalakad na kasama si Lord? Kasama mo nga ang salita ng Diyos. Kapag po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ka sa Diyos. Ito, konti na lang po. Alright? Konti na lang. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Sana huwag niyong makalimutan to. Alright? Kapag nagbabasa po kayo ng Bible, nakikinig ka sa Diyos. Alright? Pag nagpe-pray po kayo, nakikinig ang Diyos. Diyan pa po ba kayo? Kung nagtataka kayo, bakit hindi sumasagot ang Diyos sa panalangin? Bakit hindi sumasagot ang Diyos sa panalangin? Paano siya sasagot? Hindi ka naman nakikinig sa Kanya. Halimbawa, tumawag ka kay Pastor Rudy. Pastor Rudy, may problema po ako. Ganito po kasi, Pastor Rudy, tulungan mo naman ako. Kasi yung anak ko po, asawa ko, saka ganito, bla 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 bla. O sige po, salamat Pastor ha. Bye-bye. Paano kita matutulungan? Di mo naman ako pinayagang magsalita. Ikaw lang ang nagsalita. Di ba ganyan ang ginagawa ng marami sa inyo? Lord, may problema po ako. Panginoon, tulungan mo po kami. Lord, yung anak ko po, gusto ko ma-born again. Lord, yung tatay ko po, ganito, bla bla bla. Yung kaklase ko po, gusto ko po maligtas, maisama ko sa simbahan. Amen. Wala na. Hindi ko sasagot ang Diyos doon. Hindi talaga. Kasi kung ikaw ay nagsasalita sa Diyos, through prayer, at payagan mo ang Diyos na magsalita sa iyo sa pamamagitan ng Bible. He speaks to you. Para nagkaka-communicate kayong dalawa. May sinasabi siya, may sinasabi ako sa kanya. Ang ganda ng communication namin dalawa ng Panginoon. Kaya po ako, hindi ako nagsasawa dahil alam ko, may sasabihin siya sa akin. At ako naman, naghihintay naman ng Diyos sa sasabihin ko sa kanya. Dito nga sa dulos, kung konti lang nagpe-pray dito. Alam niyo po ba, dito sa church natin, kahit anong paalala namin, hindi nagpe-pray ang mga tiga-dulos. Kaya tamo, hindi ka enjoy sa buhay mo everyday. Kaya kita mo, magsisimba ka lang parang katoliko. Alam mo yung katoliko? Magsisimba ka lang, wala ka nang pakialam kung may mangyari o wala. No, it doesn't work that way. Kaya may simbahan ang Diyos para mabago ang iyong buhay everyday. Kaya okay lang po yon yung hindi na nagsisimba. Kasi kapag nagginawa mo, nagsimba ka lang, isang araw mawawala ka na rito sa church. Bakit? Kasi wala namang mangyayari. Siyempre, wala namang nangyayari. Ano gagawin mo sa simbahan? Hindi kita masisisi. Hindi ko kayo masisisi na isang araw, hindi ka na magsisimba. Bakit? Wala namang nangyayari, kapatid. Paano nga may mangyayari? Wala kang salita ng Diyos at hindi ka rin interesado na makipag-usap sa Diyos. Wala hong mangyayari. Kaya kita niyo ang simbahan, labas-pasok ang tao dyan. People come and go. Come, go, come, go. Yung dati niyo nakikita, wala na rito yung dati niyo nakikita, di ba? Yung mga nakikita niyo ngayon, mga bago na yan. Bakit? Hindi tatagal. Dahil wala siyang Word of God sa buhay niya, hindi mo pagkain ang salita ng Diyos every day, you will never last. And the last one is this, do it.
Alright? Gawin natin. Ang sabi ng Bible, if you continue to do. Ang sabi ng John 13, verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ngayong alam na ninyo, pinaliwanag ni Pastor. Grabe, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, maawa ka naman kay Pastor. Grabe, isang oras nagdadaldal. May naintindihan ka ba? Ngayon na may naintindihan ka na, ikaw ay pagpapalain kapag sinunod mo yon. Hindi ka pagpapalain dahil naintindihan mo. Alright? Ang marami sa inyo, alam nyo na yan. Ang problema nyo na lang, pagsunod. Alam nyo na. Matagal mo nang alam. Ang problema na lang sa'yo, hindi ka sumusunod. You will be blessed if you do them. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga po, tumayo po tayong lahat. Alam po ninyo kaya ang Diyos. Alam niyo si Pastor Rudy, malaki po ang demand ng Diyos sa akin. Alam niyo yun? Umaasa po ang Diyos na araw-araw ng buhay ko po, susunod ako sa Kanya. Bakit? Kasi may inilagay siya sa loob ko. At yung inilagay ng Diyos sa loob nyo, ididemand ng Diyos na ilabas mo yun. Ulitin ko po Ulitin ko po. Kaya po kayo, naging tinatawag, ewan ko kung natawag nyo sarili nyo. Yung iba sa inyo, tawag nyo, Christian kayo. Yung iba, born again. Yung iba, disciple. Ako po, hindi ako Christian. Ulit ko na po, hindi ako Christian. Ako po'y anak ng Diyos. Kasi maraming Christian naninigarilyo, Christian umiinom, Christian nagmumura, Christian nangaaway ng kapwa, Christian hindi makapagpatawad nung nagkasala sa kanya. Kaya ayoko ma-identify sa Christian. Ako po, anak ako ng Diyos. At kaya ako naging anak ng Diyos, kaya kayo naging anak ng Diyos, ay para ipakita na may Diyos. Nandiyan ba po ba kayo? Yun talaga ang dahilan. Hindi para magsimba. Grabe, simba ng simba. Sama ng ugali. Ano ba naman yun? Sa palagay niyo, mababago buhay ninyo, mapagpapala ba kayo nun? Hindi ka sumusunod sa magulang, rebelde ka sa authority, di ba? Nilalabanan mo lahat. Lahat kalaban mo, galit ka sa mundo. Paano ka mapagpapalan? Kaya tayo naging anak ng Diyos, mga kapatid, ay para ipakita sa buong mundo, merong Diyos. Kasi tingnan mo kung ano nangyari sa akin. Yun ang reason, mga kapatid. Yun ang dahilan. Wala na pong ibang dahilan. Kaya po, ang sabi, may i-demand ang Diyos sa'yo. Kasi nilagay niya yan sa loob mo. Kaya sabi ng Lord, ilabas mo yan. Nakikinig ka ng salita ng Diyos every Sunday, nagbabasa ka. Merong inilalagay ang Diyos sa'yo. Ang tawag dyan, treasures in a jar of clay. Ikaw, yung lalagyan na marupok, pero pinili ka ng Diyos na paglagyan ng matinding kayamanan niya. And God is going to demand from you, labas mo yan. Kasi maraming taong nangangailangan ang inilagay ko sa'yo. Kaya hindi pwedeng hindi mababago buhay natin. Hindi pwedeng hindi magiging enjoyable ang lakad mo dito sa mundong ito. Hindi puro problema lang, puro daing, puro iyak, puro galit, puro sigawan, puro walang kakwenta. Hindi ko ganun. Hindi ganun ang iyong design. Ang design mo, so that people around you, wherever you go, they will know that there is a God. May Diyos, may Diyos. Yan ang trabaho natin. Makikita ng mga tao, totoo nga. Totoo nga. Yan lang ang kaibahan natin sa ibang religion. Kaya wala ka sa religion eh. Kasi maraming religion, simba, uwi, ganun pa rin. Ang sasama pa rin ang ugali. Yan ang kaibahan natin. Ang kaibahan natin, hindi ako nahihiya na sabihin anak ako ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita po sa buhay na totoong may Diyos. Hindi ko na kailangan magsalita. Alam niyo, hindi ko na kailangan pagsabi, hoy, born again Christian ako. Hindi na kailangan yan. Kasi makikita naman. Amen po ba? Ipakita mo na may Diyos. Sabihin mo sa katabi mo,
ipakita mo na totoong may Diyos. Alright? Let us pray. Taas po natin yung kamay natin sa Panginoon. And we will pray. Father God, salamat po na sa umagang ito, tutulungan mo ang mga anak mo na ilabas ano yung kayamanan na inilagay mo sa kanila. Wala pong isa man dito in Jesus' name na patuloy na mamumuhay sa kahirapan, kasalanan, immorality, pagsuway, disobedience. Panginoon, by your grace and mercy, mahirap sumunod sa iyo. Totoo po yun. Pero sa biyaya mo, magagawa namin ang mga imposible through your grace and mercy because through our weaknesses, your power is displayed. Inaamin namin, mahina po kami. Umaasa lang kami sa iyong lakas, sa iyong kapangyarihan because apart from you, we cannot do anything. Hindi namin magagawa kung wala kami sa iyo. Kaya salamat po, Holy Spirit, this morning. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa. Aalis sa hirap ang mga tigadulos. Aalis po sa kadena. Mapuputol ang kadena ng mga kasalanan, kadena ng kaguluhan, lahat ng kadena na galing sa kaaway, matatanggal, mapuputol, Panginoon. Actually, nakakadinig po kami ng mga kadenang nalalaglag sa sahig. Dahil sa oras na ito, lalaya sa karamdaman, lalaya sa lahat ng kahirapan, dahil ikaw po ang tinapay ng buhay. You are the source. Ikaw ang source, Jesus. Hindi tao. Hindi anumang bagay sa buhay na ito. Ikaw, wala nang iba, Panginoong Jesus. You are the source of everything. You are the bread of life. Thank you so much. In Jesus' name. Amen.